Hello mga nga, dahil may mumurahin po tayong hand mixer ay pwede na tayong makagawa ng cake. Yes mga ga, sa 209 lang na halaga ng ating hand mixer at hindi na din natin dito kailangan ng oven kasi lulutuin po natin ito sa steamer. O saan ka pa? Bibili ka pa ba? Kaya to this video ay samahan mo ako ga. So mga ga, ang unahin ko pong gagawin ay gagawa po ako ng cake batter. So dito meron po akong 5 piraso ng egg yolk, medium sizes po ito yung ating itlog at batihin ko lang po ito hanggang sa ito'y mag-pale yellow. At pagkatapos ay isunod ko po ditong ilagay yung aking 1/2 teaspoon ng iodized salt at 1/2 cup na white sugar. At haluin ko lang muna ito ng kaunti at isunod ko na ditong ilagay yung 1/2 cup ng evaporated milk at 1/2 cup na chiffon aid cake oil. At pwede naman tayong gumamit dito na kahit anong brand po ng mantika. At maglagay ako dito ng 1 teaspoon ng vanilla at haluin ko lamang ito. Tunawin ko lamang yung ating mga dry ingredients. At make sure na po natunaw na po yung aking asin at yung aking asukal ay maglagay na po ako dito ng 1 and 1/2 cup ng cake flour, 1 tablespoon ng ating cocoa powder, 1/2 tablespoon ng baking powder at 1 stick ng Nescafe or 2 grams. And then haluin ko lamang ito hanggang sa mag-will combine hanggang sa maging makinis na po yung aking mixture. Mga ga, ito po yung consistency ng ating mixture, yung dire-diretso na po yung kanyang pagtulo. Kung medyo malapo talaga yung mixture ninyo mga ga, ay pwede kayong magdagdag dito ng evaporated milk ng kaunti lang. Dito sa ating mixture ay pwede naman tayong gumawa ng plain lang na hindi na po tayo maglagay ng flavor. Kung wala kayong cake flour ay pwede na lang yung all-purpose flour. Pero mas maganda talaga yung cake flour po gamitin para dito sa ating chiffon cake. And then salain lang po talaga natin yung ating cake batter para po maging makinis talaga yung outcome or texture ng ating cake. Ayan na mga ga, done na po tayo sa ating cake batter. Sit aside lang muna natin ito. Punta naman tayo sa ating mirang. Dito sa aking mirang ay meron po akong 5 piraso ng egg white from medium eggs at naglagay lang po ako dito ng 1/4 teaspoon ng aking cream of tartar. Mga ga, kung wala po kayong cream of tartar, pwede kayong maglagay dito ng 1/4 teaspoon ng white vinegar. At pag ganito na yung consistency ng aking egg white, ay dahan-dahan ko na pong ilagay yung aking 1/2 cup na white sugar. Paunti-unti lang po yung paglagay ko dito. Yes mga ga, kailangan po ay gradually lang po yung paglagay natin ng ating asukal para po hindi mabigla yung ating egg white at nang maganda din yung alsa. At kailangan po yung ating egg white ay wala pong halo kahit kunti pong egg yolk. And then batihin lang po natin ito hanggang sa ito'y maging medium spec or pwede ding step cake. Pero ngayon ay dito lang po ako sa medium spec. At kukuha lang muna ako ng kaunti lamang sa aking mirang. Dito po i-fold ko muna sa aking cake batter. At kailangan mga ga ay marunong po tayo ditong mag-mix. Marunong po tayo ditong mag-fold po ng ating cake batter at saka yung ating mirang. Kailangan hindi ito ma-overmix. Cut and fold lang po tayo ng padahan-dahan. Pero nakikita po ninyo sa video po natin ay medyo mabilis kasi po naka-fast forward po yung ating video. Pero dahan-dahan ko po yung hinahalo. Siyempre yung video po natin ay naka-fast forward lang. Ga, kung wala ka nang nakikitang mga cake batter dito sa ating mixture ay tama na po yan. Huwag mo na pong i-overmix. At takpan ko lang ito ng aluminum foil kasi lulutuin ko po ito sa aking steamer. At kailangan ay kulong-kulo na po yung tubig ng ating steamer bago po natin ito isala. Habang nagmix po ako ng aking cake batter at saka yung aking mirang ay nagpakulo na po ako ng tubig. At lulutuin ko po ito sa medium fire lang sa loob ng 40 minutos. Ayan ga, pag walang sumama na basa na mixture dito sa ating steak, yung malinis na po yung ating steak, ay ibig sabihin po ay luto na po yung ating cake. Ayan, wala naman po itong problema na kahit itaob po natin na mainit pa at pwede din na palamigin din natin. Ayan na mga ga, ito pong nagagawa ng ating hand mixer na mumurahin at yung ating steamer. At ngayon ay palamigin muna natin ito, gagawa muna tayo ng ating caramel sauce. So dito meron akong 1 cup ng white sugar. Caramelize ko lang po ito sa mahinang apoy. Mahina lang po talaga at wag lang po muna natin itong haluin. Hindi ko muna niyan hinalo habang hindi pa po natunaw yung asukal. And then pagkatapos, pag ganito na, ay isunod ko na dito ilagay yung aking 1 tablespoon na margarine, pwede ding butter. Ako margarine lang po yung nilagay ko. At sunod ko na ditong ilagay yung 1 can ng evaporated milk. 370 ml po ito yung timbang ng ating isang lata. At kukuha lang po tayo dito sa ating evaporated milk para po pangtunaw po ng ating cornstarch. At kailangan ay haluin lamang natin ito hanggang sa mawala or matunaw na yung buo-buo na asukal. At pagkatapos ay ilagay na po natin yung isang lata po natin na condensed milk. 390 grams pong timbang nito ng ating condensed milk. At pagkatapos ay haluin lang po natin yan.
at pakuluan po natin ito. Pakuluan po natin sa medium fire para po madaling magkulo. At pag nang kumulo na mga ga, ay ilagay na po natin dito yung 5 tablespoon po natin na cornstarch na tinunaw po natin kanina ng evaporated milk. At pag yung kulong-kulo na po yung inyong caramel, ay kailangan ay pahinaan talaga agad yung apoy ng kalan para hindi po aawas. At kailangan po ay mahina lang pong apoy natin dito kasi ay tatalsik po yan. Matalsikan po tayo. At dire-diretso lang po yung paghalo natin hanggang sa ito'y lumapot. Ayan, nang lumapot na, ay diretso pa natin ito sa pagluto ng mga 2 minutes para po ay lapot na lapot talaga. Ayan na po mga palangga, yung consistency ng ating caramel. Palamigin muna natin ito. At dito naman tayo mga ga sa ating frosting, sa ating icing. Gumamit po ako dito ng Whippet Creme Paste. Dito mga ga sa likod ng ating whippet, ayan po makikita po yan natin. Dito lang po tayo magkuha ng guide. Dito po yung ating direction. Tingnan nyo lang po. Yung ginamit ko ngayon ay 1 kilo po yung ginamit ko. Ayan po, pagkatapos ko niyang binati sa ating medium speed, ay scrape ko lang para yung naabot ng ating attachment ay dapat po ay scrape po natin para mabati din. At pagkatapos ay batihin ko ulit dito din sa medium speed lang muna. At pagkatapos mga pangga ay ilagay ko na po ditong padahan-dahan yung aking cold tubig. Yung malamig na malamig talaga. 2 cups po yung nilagay ko dito. Padahan-dahan lang po talaga yung paglagay natin. At nang natapos ko nang naibuhos lahat yung aking 2 cup na malamig na tubig, ay saka ko na po inilipat yung speed sa pinaka-high speed po talaga para maganda talaga yung volume, yung alsa ng ating whippet paste. Ayan na mga ga, ito na po yung ating whippet. Yung ginamit ko na maliit na hand mixer ay simpre nakapahinga na siya. Huwag po nating idire-diretso sa paggamit yung ating hand mini mixer. Baka po ma-overheat. At ginamit ko na siya ulit. Gumawa ako ulit ng ating cake at niluto ko po ito sa ating electric oven at same lang po yung ingredients natin dito. Yung ating recipe ngayon kung lulutuin po ninyo sa inyong electric oven ay nasa video screen po natin yung ating baking time temperature. At para mag-moist talaga yung loob ng ating cake, ay lagyan po natin ng sugar syrup. Yung aking sugar syrup ay hindi yan masyadong matamis at kaunti lang pong ilagay natin para hindi masyadong matamis yung ating cake. At pahira lang po natin ng caramel sauce at yung ating whipped cream. Manipis lang po talaga para hindi masyadong matamis yung ating cake. Itong nilayer po natin ngayon ay ito po yung niluto po natin kanina sa ating steamer. At yung pag-design dito mga palangga ay hindi ko na yan talaga maituro sa inyo kasi ako din ay hindi din ako marunong mag-design. Yung ating whipped cream ay nilagyan ko lang ng konting flavor na chocolate. At ito po yung ating caramel sauce na niluto na po natin kanina. Kailangan po ay malamig na po talaga yung ating caramel sauce bago po natin dito i-drip sa ating cake. At ito yung ating chiffon na niluto po natin sa ating electric oven. Ayan, caramel sauce din po yan. Mga ga, yung ating caramel sauce po talaga ay marami po talaga tayong magamitan. Pwede talaga nating gawing pang palaman, pwede ding pang drip po sa ating cake. Kaya mga palangga, kung gusto po ninyong gumawa ng cake para hindi na po tayo bibili pa, kung gusto po ninyo ng ating hand mixer ay nasa Shopee lang po yan. Mura lang po sa halagang 209 ay makagawa na po tayo ng cake. At kahit wala po tayong oven, pwedeng-pwede kasi ay steamer lang po natin. At ito naman mga palangga ay gumawa din ako ng plain lang, bali evaporated milk lang po yung nilagay ko. Na hindi na po ako naglagay dito ng flavor. Yung recipe at mga ingredients nito ay pareho lang po mga ga sa ginawa po natin ngayon, pero magkaiba lang yung flavor. Sana may natutunan at sana ay nagustuhan po ninyo yung video natin for today. Magkita-kita po tayong muli. Ito pong inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye. At kain na po tayo mga pangga.